Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magkakaroon na po ng ating daily words of encouragement ngayong hapong ito sapagkat may gagawin po kami mamaya. Tayo po ay manalangin as we start our daily words of encouragement. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Pagpalaan niyo po ang pag-aaral ng salita, naway may matutunan kami at lahat ng nakikinig, naway meron po silang matutunan at i-encourage yung bawat isa. Ito po ang aking dalangin po sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pong text ay dito po sa Colossians chapter 3 verse number 17. Colossians chapter 3 verse 17, sabi ng Biblia, "And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him," sabi po ng Biblia. At dito po sa verse number 23, "And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men." So, ang pamagat po natin ngayong gabi, ngayong hapong ito ay ito pong sabi ng Biblia na do all in the name of the Lord Jesus. Okay? So, do all in the name of the Lord Jesus. Alam niyo po, sa lahat po ng ating ginagawa sa buhay na ito, kahit din po sa ating Panginoon, sa ministry ng ating Panginoon, ay kinakailangan po lahat ng bagay na ginagawa natin ay sa Panginoon. Kaya maliwanag po dito sa verse 17, "Whatsoever you do in word or deed," sabi niya, "do all in the name of the Lord Jesus." Kinakailangan po gawin natin yan sa pangalan ng Panginoon, and according sa verse 23, "do it with all thy heart," sabi ng Biblia. Sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, napakahalaga po yung puso po natin. Sa Bible College nga noon, laging sinasabi sa amin na put your heart in it. You put your life or your heart in it. Ano man ang ginagawa mo, gawin nyo lahat sa kaloob sa Panginoon. Oo, sapagkat po pagka wala po sa puso, hindi po natin isinapuso po ang ating ginagawa, talagang nagiging mahirap po ang isang bagay na madali naman sana. Alam niyo po, ang isang kung ginagawa natin ang mga bagay na nasa puso po natin, kahit gaano kahirap yan, madali yan eh. Nagiging madali dahil nga nasa puso ang paggawa mo. Pero kung hindi po, wala po sa puso ang paggawa, pagtrabaho, 'di ba? Yung madali nagiging mahirap. Bakit? Sapagkat wala yung puso natin sa ginagawa natin eh. Pero kung yung ginagawa natin nasa ating puso, nagiging magaan po yan. So anong nagpapagaan sa trabaho? Yung paggawa na nasa puso. Alright, ang sabi ng Bible, do it heartily. Alright? So kaya nagiging madali. Tignan niyo po yung mga anak natin. Pagka sila po ay inutusan mo at pinagtrabaho, pinagwalis mo, sa halip na magaan lang yung pagwawalis, pero kung labag sa kalooban nila yan, mabigat sa puso nila yan, hindi sila makapagtrabaho ng maayos. So, sapagkat hindi po nasa puso yung paggawa. Oo. Pero yung madali, I'm saying yung madali sana na pagwawalis, nagiging mahirap sapagkat wala yung puso niya doon sa ginagawa niya, di ba? Oo. Pero sana kung nasa puso ang kanyang ginagawa, kahit mahirap, nagiging madali, nagiging magaan. Bakit? Sapagkat nandoon po yung puso natin eh. Kaya nga ini-encourage sa ni Apostle Paul dito, sabi niya na do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya alam niyo po, ang paglilingkod natin sa ating Panginoon ay lahat po yan ay do all in the name of the Lord Jesus. Kaya kahit po walang nakakakita sa ating ginagawa, kahit po walang nagre-recognize na tao, hindi na po tayo tinatapik-tapik, 'di ba? Kahit po wala nang nagpi-praise na nagsasabi na good job, kahit wala, basta't ginagawa po natin yan in the name of the Lord Jesus, sabi sa verse 17, nagiging magaan po yan, nagiging madali po yan, at nagiging maganda po ang resulta ng ating gawa, sapagkat do all in the name of the Lord Jesus, di ba? Kahit sa mag-asawa po, pag yung lalaki ay bakit niya minamahal yung asawa niyang babae? Sapagkat utos ng Diyos, di ba? Husband, love your wife.
So bakit niya minamahal yung asawa niyang babae? Sapagkat sumusunod siya sa gusto ng Diyos, di ba? Kaya nagiging magaan ang pag-ibig niya sa asawa niyang babae sapagkat do it in the name of the Lord Jesus. Ganon din naman po yung babae. Bakit nagiging magaan at madali ang pag-submit niya sa lalaking asawa? Sapagkat utos ng Diyos, di ba? Wives, submit to your own husband. No? So, nagiging madali ang pag-submit niya sa husband niya sapagkat yun ang gusto ng Diyos sa kanya. Oo. So, anong nagiging batayan ng pag-submit niya sa husband? Yung bang dahil sa asawa niya? Hindi. Dahil utos ng Diyos talaga na ganun ang dapat gawin ng babae, wife, submit to your own husband. Diba? So, nagiging madali. Pero tignan nyo po ito. Pag hindi niya po ginawa in the name of the Lord, nasabi dito sa 17 ang pag-submit, mahirap pong mag-submit eh. Lalo na po pag mas matalino yung babae, pag mas madaming kita yung babae, mas cum laude or magna cum laude, summa cum laude yung babae, mas mataas ang educational attainment sa lalaki. Oo. O kaya naman, mas marami siyang ambag sa mga financial needs sa tahanan. So baka namang mahirap po siyang mag-submit. Pero kung gagawin ng babae po, hasawang babae na do it in the name of the Lord, madali. Bakit? Hindi naman dahil sa asawa niya, kundi dahil iyon ang utos ng Diyos sa kanya. Yun po ang napakaganda po dyan na makita natin. So, ganun din naman po yung anak. Anong sabi ng anak? Sa Ephesians 3 or 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. In the Lord. Bakit nagiging madali ang pagsunod ng mga anak sa magulang? Bakit? Sabi ng Bible, children, obey your parents in the Lord. So kung in the Lord yan, makapag-obey po yan eh. Pero kung hindi niya kilala ang Diyos, kapatid, yung anak natin, hindi po yan susunod. Matigas ang ulo po niyan. Gagawin niya ang gusto niya. Meron siyang sariling mundo. Oo. Sapagkat hindi niya nga kilala ang Diyos eh. Kung kilala niya ang Diyos sana, yung magulang na ipakilala sa anak yung tunay na Diyos, yung tagapagligtas, diba? At yung Panginoon, yung provider, yung protector, Diyos na omnipotent, omniscient, omnipresence God, unchangeable God. Kung naipakilala sana ng magulang sa anak niya yung Diyos, re-respect niya ang Diyos, di ba? At dahil i-respect niya ang Diyos, madali po sa kanyang sumunod sa magulang. Kasi sabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord. Oo. Pero kung for the sake of the parent lang, mahirap. Walang Diyos dyan, mahirap eh. Pero kung yung anak susunod sa Panginoon, kilala niya ang Diyos, madali po siyang mag-obey sa magulang. Di ba? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. It is right. Ephesians 6:1. Tama po ba yun? Ephesians 6:1. Diba? Kaya napakalaga po itong topic natin ngayong gabi na sabi sa verse 17, whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. At sa verse 23, sabi ng Bible, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. So napakahalaga po yan, kapatid. So again, pag ginagawa natin yan in the name of the Lord, madali po sa husband ang mahalin yung asawa niyang babae. At madali rin po yung wife na mag-submit sa kanyang husband. Madali rin po sa children na mag-obey sa kanilang parents. Madali rin po sa parents, admonish, bring your child into the nurture and admonition of the Lord. Sabi ng verse 4 sa Ephesians 6, madali. Bakit? Sapagkat do it in the name of the Lord. So ang key po dito, kapatid, sa pinag-uaralan natin ngayong hapong ito, do it in the name of the Lord. Yan po ang pamagat natin eh. Upang maging organized po ang ating pamilya, walang conflict, wala pong superior, walang inferior, sapagkat lahat ay para sa Panginoon po. Alright? So napakaganda po itong application na ito sa ating, para sa ating family. Lalo na yung mga kabataan that planning to get married someday, no? Yung pag-establish ng godly home, mahalaga po ang do it in the name of the Lord. Alright, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo po ito sa aming buhay na manatili ang mga ito
upang sa ganun may isabuhay namin sa aming pamilya. Ganun na rin po para sa inyong gawain, sapagkat ang ministry, maraming work, maraming ginagawa sa inyong gawain, pagwiwin ng kaluluwa, pagdi-disciple, pag-abot ng mga tao, pagtulong sa mga kapatiran. O Diyos, pagka ginagawa lang po namin para sa tao, mahirap po. Pero pag ginagawa namin sa inyo, sino man yan, O Diyos, magiging magaan, madali, at makakapaglingkod kami sa inyo to the fullest, O God, according to your will. Salamat po sa mga nakikinig. Pagpalain niyo po sila, ang 10 ng kanilang pamilya, at manatili ang mga prinsipyong ito, Panginoon, sa aming buhay. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Yan po ang ating daily words of encouragement ngayong hapong ito, ngayong araw na ito. Ang Diyos po ang magpala sa atin. Magandang gabi, Brother Clyde Manzano from Candon City. Shout out din kay Sir Mario Ferrer. At God bless you po at sa lahat ng nakikinig. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. See you po on our next episode. God bless us all.